May natukoy ng sanhi ang Philippine Coast Guard sa pagkasunog ng barko sa Navotas kahapon. Ang barge naman na tumama sa pier sa Cavite nahila na. Saksi, si Rafi Tima. Gamit ang dalawang tugboat, matagumpay na nahila ang barge na sumadsad kahapon sa Wawa Dos Rosario, Cavite. Tumama ang harapang bahagi nito sa maliit na pier na pagmamayari ng isang oil company. Hindi naman naputol ang tubo kung saan dumadaloy ang fuel products na ina-unload sa pier. Pero kailangan daw muna isailalim sa integrity test bago ito muling gamitin. Nakasarado yung pagbukas ko, biglang nandiyan na sa bukana. Malakas daw talaga ang hangin at ulan noong mga panahong yun. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, naibaba na ng barge ang karga nitong buhangin sa katabing bayan ng Tanza at pansamantalang nag-angkla. Pero dahil sa lakas ng hangin at alon, napatid ang tali nito at tinangay na patungo sa Wawa Dos. Mabuti na lamang at wala itong tinamaang bangka. Nakikipag-ugnayan na raw ang may-ari ng barge at nangako namang babayaran ang mga sirang nagawa nito. Isa lang ang barge sa Rosario sa mga barkong na disgrasya sa gitna ng hagupit ng bagyong Enteng sa Luzon. Kanina, inalis ang ASC Regine sa pagkakasadsad sa dalampasigan sa Navotas. Noong una, 2 tugboat ang ginamit para hatakin ang barge pero hindi kinaya. Naputol pa nga ang lubid. Kalaunan, 3 tugboat na ang ginamit para hatakin ang barge. Naialis nito bandang alas 9 ng umaga. Nauna na rin nahatak ang isa pang sumadsad na barko na MTKR Patriot 3. Minomonitor naman ng PCG ang isa pang barge na sumadsad kanina sa Tangos North sa Navotas. Hinihintay na lang daw ng PCG na gumanda ang panahon bago nila ito inspeksyonin. Kaugnay naman sa nasunog na MV Camila sa Navotas din, may tinitingnan ng sanhi ng sunog ang mga otoridad. Ayon sa PCG, may bumangga umanong barko sa MV Camila bago ang sunog. Around that time po, 7:30, nagkaroon po ng alisyon. Tinamaan po yung may area ng bridge nito pong MV Kamala. At ito po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng fire, yung pong pagsalpok nito dito sa area pong ito. Nagkaroon po ng ignition and nag-start na po yung sunog niya on board. Sa datos ng Office of Civil Defense, 10 ang for validation na nasawi dahil sa bagyong Enteng. Ito ay galing sa Calabar Zone, sa Western Visayas at saka Central Visayas. Pero posible ito na magbago kasi meron pa tayong mga reports na marireceive kasi yung assessment ay kasalukuyan pa lang nagsisimula para dun sa nadaanan na. Hanggang kaninang tanghali, mahigit 300,000 ang naapektuhan ng bagyo. 60,000 ang nasa mga evacuation center ayon sa DSWD. Aside of course from the family food packs na dinidistribute ng DSWD, we are also providing other interventions such as the assistance to individuals in crisis situation. Dahil binibigyan din po natin ng karagdagang tulong yung mga naapektuhan, especially nga po yung mga pamilya na nasalantaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.